Paano kaya aasenso ang bansang Pilipinas na ito, mga kaistorya, kung ang mga pinili natin, pinagtiwalaan natin na siyang mangunguna para mahanap or hanapan ng solusyon ang problema ng bawat Pilipino. Kahit dito tayo magsimula sa basic, pagkain, tirahan, bayarin sa kuryente, tubig, kalusugan, edukasyon. Kung ang mga politiko na pinagtiwalaan at binoto natin ay ang kanilang priority, ang priority nila hindi yung ano talaga ang kailangan ng bansang Pilipinas, kundi ang priority nila ay papaano manatili sa kapangyarihan at papaano gibain ang kalaban. But anyway, mga kaistorya, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw naman po ay nanonood sa aking Facebook account or TikTok account, please don't forget to follow, and please help me grow my subscribers and followers, mga kaistorya, by sharing this to your friends, mga kaistorya. At bago tayo magsisimula sa ating balitaktakan, ito chewable chewable ito wala akong tubig ngayon chewable Genesis Organic Spirulina. Organic, hindi synthetic, walang side effects, mga kaistorya. Mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Para sa karagdagang impormasyon, nandyan sa screen ang website natin dyan, nandyan www.genesisspirulina.ph nandyan, makikita nyo dyan, mga kaistorya. At andyan din ang contact number, mga kaistorya. So magi-green ang ngipin natin kasi wala akong tubig nahirapan ako, wala akong tubig. Aha, sarap. Palang kumakain ko lang ng mani. Chewable siya, tasteless na masarap. Punong-puno ng mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan, mga kaistorya. Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Yun, hindi lang ito sa Bongbong Marcos or President Bongbong Marcos and VP Sara Duterte issue, mga kaistorya. Ito ay nakikita natin sa mga pangyayari sa bansa natin noon pa man. Sa panahon ni Erap, nung umupo si Arroyo, pinakulong si Erap. Nung umupo si Pinoy, pinakulong si Arroyo, sinampahan ng kaso. Pero hindi man na kanyan, di ba? Kanyan hospital arrest yata yun, di ba? Noong umupo si Duterte, pinakulong si De Lima. Ngayon naman, umupo si Marcos, pinakulong si Duterte. Yun at yun din ang mga nangyayari sa ating bansa, mga kaistorya. Darating kaya ang panahon na magkakaroon tayo ng mga leaders mula Pangulo hanggang City Councilor, na kapag ka sila ay magsisimula ng
magtrabaho, wala silang ibang iisipin kundi papaano bigyan ng solusyon ang mga problema ng ating bansa. At maging yung mga tinatawag na oposisyon ay tumulong na lang sila para umasenso yung bansa natin. Wala namang problema sa oposisyon, walang problema. Mahalaga yon para sa democratic government. Ang tawag sa kanila check and balance, di ba? Pero kung puro na lang oposisyon, puro na lang puna, puro na lang batikos, wala din magagawa. Pwede namang pumuna, pero yung tinatawag na constructive criticism, hindi pupuna para lang manira. At yun namang nasa administrasyon, kung sino man yung nasa administrasyon, dapat ang iniisip kung papaano, anong mga programa na dapat gawin, anong mga estratehiya na dapat gawin. Nag-green tuloy ang ngipin ko ba? Anong mga batas na dapat aprubahan para masolve itong problema ng Pilipinas. Basic lang muna tayo, itong problema sa mahal na gasolina at krudo, mahal na pagkain, pangit na health system, pangit na healthcare system ng Pilipinas. Imbis na magpapa-hospital ka para ka gumaling, magpapa-hospital ka para ka magkasakit dahil sa pangit. Bakit pangit? Kasi kakaunti lang yung mga hospitals natin na government. Doon pa naman nagdadagsaan yung mga mahihirap na kagaya natin, mga kaistorya. Bagaman magagaling yung mga doctors natin, yung mga nurses natin, pero sa dami ba naman ng mga taong pumupunta doon, magpapa-hospital, magpapa-check up, mawawala yung quality healthcare services. Bakit hindi ito ang pagtutuunan ng pansin ng ating mga politiko? Hindi yung nakikita natin, mga kaistorya, ang iniisip nila paano manatili sa kapangyarihan, paano gibain yung kalaban. Tapos kapag yung ganito yung trend ng ating Pilipinas administrasyon ngayon, giniba yung oposisyon. Ngayon sa susunod na eleksyon, if the table will turn, ang yung oposisyon naman ay magiging administrasyon, maghihiganti naman yung oposisyon doon sa nang-api sa kanyang administrasyon dati. And the cycle continues, mga kaistorya. So sino ang apektado? Tayong mga Pilipino. Tayong mga Pilipino ang apektado, mga kaistorya. Parang hindi pakiramdam ko hindi yon ang nagiging priority ng mga politiko natin sa Pilipinas. Sana magkaroon tayo ng presidente na nakayuko lang at nagtatrabaho. Pwede kaya yon? Tatrabaho lang siya. Oo, bahala na yung tanggapin niya yung mga oposisyon. Anyway, ang totoo, wala naman talagang magawa yun di ba? Oo, hindi naman mahalaga yung anong sinasabi. Ang mahalaga kung ano ang iyong ginagawa, di ba? Hindi kasi ganun ang nangyayari, mga kaistorya. Sa Pilipinas, yun at yun din, cycle continues, mga kaistorya. The cycle continues. Hahay, ano ang masasabi nyo sa pinag-usapan natin, mga kaistorya? Please write your comments below. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw ay nanonood sa aking Facebook page, don't forget to follow, like, comment, and share. Mga kaistorya, magandang hapon sa inyong lahat, magandang araw sa inyong lahat, magandang umaga sa inyong lahat.